Yan, lalabas nga muna kami kasama to si baby para sunduin yung kuya niya. Saktong-sakto nga to kasi hapon na, kaya sabi ko kay misis pagkasundo namin doon sa anak namin mamasyal naman kami. So gantong oras ngayong uwian ng estudyante dito sa probinsya, alas 4 ng hapon, tapos parang alas 7 ng umaga yung start ng klase nila. So whole day talaga yung pasok ng mga public school dito. Sa Manila kasi nung nag-aaral ako ng elementary at high school, half day lang, sobrang dami kasing estudyante doon. Anyway, dumaan na nga rin pala kami dito sa McDo para bumili ng mainom habang hinihintay yung anak namin. Tapos maya-maya dumating na rin siya. Sa mga nagtatanong nga po pala ako anong grade na tong anak ko, grade 7 na po ito. Parang kailan lang, napakabilis nga ng panahon. Susunod ito na si baby yung mag-aaral. Kaya ni-enjoy lang talaga namin ni misis yung pagiging magulang sa kanila dahil sa bilis ng panahon hindi natin mamamalayan, may kanya-kanyang pamilya na yan. Kaya 20 peraso po. Tapos yan, dumaan na rin pala kami dito sa nagtitinda ng pandesal at bumili na si misis bago kami dumiretso doon sa dagat. So doon kami pupunta ngayon. Saktong-sakto naman na nakita rin namin dito yung suki namin ng gulay. Nung dito pa kami nakatira sa kabilang bahay, kaya sabi ko kay misis bumili ka na rin ng gulay. Chester! Dito kami kay ate Landa. Hi ate. At speaking of kabilang bahay, bago nga kami dumaan doon sa kabilang bahay, sabi ng anak ko, tumigil daw muna kami dito sa 7-Eleven at bibili siya ng merienda para may mapuntip siya mamaya pagpunta namin sa tabing dagat. Tapos pagdating nga namin dito sa isang bahay, dito sa airpot yan, sila nung isa kong kapatid yung nakatira dito. Kaya pumasya lang kami saglit dyan. Saktong-sakto naman at binigyan kami ng gulay ni airpot at pinlex pa nga niya yung taniman niya dito sa labas. Yan, may mga tanim siya ditong talong, kamatis at kung ano-ano pa. Tapos may nakita pa nga ako ditong bell pepper kaya pinitas ko na rin. So yung mga binigay sa akin ni airpot na gulay, dito rin lang galing yun sa mga tanim niya dito sa tabing bahay. Tapos after nga namin dito kay airpot, sabi ko kay misis pumunta na kami sa tabing dagat at baka abutin pa kami ng sunset. Malapit rin lang naman yung dagat dito, siguro wala pang 1 kilometro. So yan, dito rin kami madalas pumunta sa spot na to pag trip namin pumunta sa tabing dagat. Yung kagandahan kasi dito pwede mong ipasok yung sasakyan doon mismo sa may gilid ng dagat. So halos nga karamihan dito private property na, kaya pagka ganito magbabayad ka lang ng 10 piso per head doon sa caretaker. Yan, pagka parking ng sasakyan sinetap ko na rin dito yung lamesa at saka upuan. Yun, all goods na. Ganda ng view namin, sarap magmerienda nito habang hinintay yung sunset. So yan, tamang food trip nga lang kami dito. So gantong ispa talaga yung masarap tambayan, lalo na pagkakasama yung pamilya. Napakaganda ng ambience ng lugar yan, napaka-presko, napaka-aliwalas, ang ganda pa ng view. Yun nga lang, napansin ko dito sa lugar na to napakaraming naiiwang kalat. Hindi ko alam kung inaano dyan o iniiwan ng mga pumupunta dito. So sa mga taga rito na naliligo sa dagat, wag po nating iwan yung kalat natin. Napakaswerte natin at may mga beach tayo na ganito na madaling puntahan. Yung mga taga Manila, yung mga taga syudad bumabiyahe pa ng malayo para lang makapunta sa tabing dagat. Kaya napakaswerte natin mga taga rito. Kaya be responsible tayo pag guys pa tayo sa mga beach natin dito. Huwag tayo mag-iiwan ng kalat. Yan, at nakitambay na nga rin sa amin dito yung mga aso. Yan, at napasarap nga yung tambay kaya inabot na rin kami ng takip silim. So maraming salamat sa iyo kung nakarating ka dito sa dulo ng video. Pa-comment daw naman kung taga saan lugar ka para alam namin kung saan na ba nakarating tong video na to para sobrang goods quality. Kaya hanggang dito na lang muna. Peace. Alright.